sinakulo dahil gawa ng mga restrictions ay hindi tayo nakapaghanda para doon sa ating play. Pero gagawin natin yung traditional na 7 last words, kaya kung ano yung sinabi natin Panginoon ay ganun pa rin natin makapakinggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, nagtitipon-tipon tayo rito upang sambahin ang Diyos. Naririto tayo upang alalahanin kung paano si Jesus ay nagpakasakit at namatay para sa atin. Naririto rin tayo ngayon upang pasalamatan ang Diyos sa kanyang walang hanggang pag-ibig at awa. Wala siyang aking kayamanan o kamahalan upang tayo maakit sa Kanya. Wala sa Kanyang kanyuan na siya ating naisip. Siya ay kinamuhian at ipinagtabuyan ng mga tao. Isang taong may dalamhati at sanay sa paghihirap. Katulad ng isang taong pinagtataguan, siya ay kinahihiya. Subalit sa kabila ng kanyang paghirap para sa atin, hindi pa rin natin siya nabigyan ng kaukulang paggalang. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, inaalaala namin ngayon ang bigat ng aming mga kasalanan na dinala ng iyong anak na si Jesus hanggang kamatayan. Habang ginugunita namin ang kanyang pitong salita ng pag-ibig, idinadalangin namin na basbasan mo ang aming pandinig. Ama, habang aming ginugunita ang 3 oras ng katahimikan ng anak mong si Jesus upang ihingi ng awa ang sanlibutan. Idinudulog namin, tulungan mo kaming unawain ang misteryo ng iyong pagmamahal. Gawin mo kaming isang sambayanan na karapat-dapat sa iyong dakilang pag-ibig. Amen. Ang unang salita. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Ito ang unang salita ng ating Panginoon. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kung titignan natin, ito ba ay katotohanan na sinasabi natin Panginoon? Ito ba ay nagsasabing hindi talaga nila alam yung kanilang ginagawa? Si Pilato, si Herodes, si Caiphas, yung mga pare, yung mga taong naroon, totoo nga ba na hindi nila nalalaman yung kanilang ginagawa? Alam na alam nila ang kanilang ginagawa. Yun nga lamang ang gusto nila ay mawala, eliminate ang ating Panginoon. Dahil may kanya-kanya silang kagustuhan na ang ating Panginoon lamang ang nagiging sagabal sa kanila. Ang ating Panginoon, kung titignan natin, ay gusto niyang i-justify yung ganong ginawa ng mga nagpako sa Kanya. Many times sa ating sarili, ganon din. How many times we experience the presence of God? Sinasabi dito ng ating Panginoon na siya ay presence sa mga taong nangangailangan ng tulong, sa mga taong nagugutom, sa mga taong hubad, sa mga taong humihingi ng kapatawaran. Nasaan tayo nung ang ating Panginoon ay naroon sa gitna natin? Maaaring tayo ay hindi nagbigay ng katarungan sa ating kapwa.
Maring tayo hindi nagpatawad sa ating kapwa. Pero katulad ng mga nagpako sa krus sa Kanya, ang ating Panginoon ay humihingi ng awa at patawad para sa atin. Tayo ay nagkasala sa maraming paraan. At katulad ng sinasabi niya dito sa Banal na Ebanghelyo ngayon at sa unang salita, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Alam natin ang ating ginagawa. For the many times that we did not forgive other people, alam natin yung ating ginagawa. For the many times that we did not respect other people, especially parents, loved ones, and friends, alam natin ang ating ginagawa. But in spite of that, katulad ng sinasabi ng ating Panginoon, i-justify niya because of that mercy sa atin na tayo ay patawarin ng ating Panginoon. Mercy, pagkaawa. Ito ang dahilan kung bakit siya pumarito sa daigdig na ito. Mercy ang pagkaawa, ang dahilan kung bakit siya naipako sa krus na yan. And mercy, pagkaawa, kung bakit siya nagkaroon ng maraming biyaya sa kanyang Ama. In the same way, if we experience the same thing, if we follow the example of Christ, na tayo every time people ay nagkakaroon ng kasamaan o nakakagawa ng masama sa atin, let us remember what Christ is saying in the first word. Forgive them, for they do not know what they are doing. And that is the only time that we can love, express that love to others like Christ. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay sasama kita sa paraiso. Pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Tinuya siya ng isa sa mga salarin na kabitin at nagsabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw nga'y pinararusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." At sumagot si Jesus,
Sinasabi ko sa iyo, ngayon day isasama kita sa paraiso. Ang salita ng Diyos. Tayo ba'y tulad ng unang salarin? Puno ng galit dahil hindi tayo nailigtas sa ating mga kasalanan. Puno ng pagkamuhi dahil naghihirap tayo sa pagkakasala ng iba. Gano'n na lamang ang ating paglalasang mapasakamay natin ang kapangyarihan ng Diyos upang maituwid natin ang ating pagkakamali. Ano ang ginawa natin upang payagang magkasala ang iba? Napakadaling isigaw, iligtas mo kami. At hamakin ng Diyos kung wala siyang maibigay na lunas. Walang hukbo ng mga anghel upang alisin ang sakit at magdulot ng kasaganaan. Napakadaling alipustahin ang Mesiyas at hamakin ang liwanag ng mundo at paratangan ang ilaw ng sanlibutan dahil hindi natin naisrapin ang mga kasalanan na ating ginagawa. Ngunit nariyan ang kabutihan. Mayroong lunas ang kasalanan. Kagamutang hindi nagbibigay ng kakaibang paggaling, ngunit nangako na ang sakit ng kasalanan ay hindi katapusan, na ang huling isang bagong buhay, buhay na nagmumula galing sa mga abo, buhay na binago, at buhay na ganap sa paraiso. Sa nagsising magnanakaw, sa taong nakikita pa rin ang kagandahan ng mundo, kaginhawaan ang ipinagkaloob. Sa araw na ito'y isasama kita sa paraiso.
Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Juan. Nakatayo sa tabi ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon si Maria Magdalena. Na makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Babae, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang salita ng Diyos. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, all of us experience death. Nakakita na tayo, naka-experience na tayo, may namamatay. If we reflect for 1 second, go back to that time na may nakita kayong namamatay. Kamag-anak, magulang, kaibigan. Ano ang pangyayari? Ano ang nangyari that time? Ang pangyayari that time, lalong-lalo na ito'y malapit sa inyo. Unang-una ay naroon ang pagkagulat. Unang-una ay naroon ang pagkagalit, ang kalungkutan. Kuminsan ay nagkakaroon ng hysterical attitude tayo. Nag-hysterical tayo. Lumulukso, hindi malaman ang gagawin. At yung iba ay nahihimatay dahil sa kalungkutan na dala ng kamatayan. This is the same experience of the Virgin Mary in front of her son dying in that cross. Naroon siya. Subalit ang kanyang attitude, tahimik lamang siyang umiiyak. Ina-accept niya ang lahat ng hirap, ang lahat ng sakit na nasa kanya. At naroon ang ating Panginoon. Ano sasabihin niya sa kanyang ina? Katulad ng karamihan sa atin, the only comforting words that we can give to people grieving like this is the assurance na hindi siya nag-iisa. Na may mga tao, naririyan niyang asawa mo, naririyan niyang kaibigan mo, naririyan niyang mga anak mo na hindi ka pababayaan. Those are the comforting words that we give to people grieving. At ganun ang iniisip ng ating Panginoon. Iniisip niya nang siya nakapako sa krus kung anong sasabihin niya sa kanyang inang nagdadalamhati. At ito nga ang isinabi niya, "Babae, naririyan ang iyong anak." Babae, itong anak na ito'y kaibigan ko. Itong anak na ito'y apostoles ko. Itong anak na ito'y alam niya ang lahat ng nangyayari sa akin. Alam niya ang lahat ng mga teachings ko at kagustuhan ko. Alam niya kung bakit ako namatay. At siya lamang ang maaaring magpaliwanag sa iyo upang magbigay ng kasama sa pagdadalamhati mo. At pagkatapos sinabi niya doon sa kanyang anak, "Anak, ito ang iyong ina." Inihabilin niya yung kanyang ina sa kanyang apostoles, sa kanyang anak at matalik na kaibigan na si Juan. At sinasabi niya dito, "Ito ay alagaan mo ang aking ina. Alagaan mo sapagkat siya nag-iingat sa akin simula pa sa aking pagkabata. Pagkapanganak ko siya nag-alaga sa akin. Siya ang yumakap sa akin. Siya nagbigay sa akin ng consolation every time na ako'y nahihirapan. Siya ang nagbigay ng aral sa akin. Alagaan mo rin siya." Minamahal ko mga kapatid, sa panahong ito na tayo nagdadalamhati kasama ni Maria,
Ganon din ang sinasabi sa bawat isa sa atin. Sa bawat ina na naririto, sinasabi niya, alagaan ninyo ang inyong mga anak. At sa mga anak na naririto, ganon din ang sinasabi niya, alagaan ninyo ang inyong ina. Ito ang habilin ng ating Panginoon. Aking kaapat na salita. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay Marcos. At nagdilim ang buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatatlo ng hapon. Na mag-ikatatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eloi, Eloi, lema sabachthani, na ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang salita ng Diyos. Lubhang napakasakit ng araw na iyon. Ang pagdurugo ng kanyang katawan, dala ng paghahagupit, ang pagnanaknak at panunuot ng mga tinik sa kanyang ulo at ang panginginig ng kanyang nagdurusa at nanunuyong katawan, dala ng init ng buong maghapon. Walang makaaarok ng lalim ng nagdadalamhating panawagan ng pangulila. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Si Jesus na nakakita ng lakas at layunin sa Diyos at nakayanan ang lahat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na laging sumasa Kanya, ay nakaranas ng matinding pangungulila at pag-iisa sa krus.
Si Jesus na tunay na Diyos ay pinagkaitan ng buhay at hininga, pinagkaitan ng layunin at pag-asa, pinagkaitan ng kanyang pagka-Diyos at pinagkaitan ng kanyang pagkatao. Siya ay lumugar sa estado ng pagiging tao upang lumakad sa lugar ng mga taong walang Diyos, sa lugar ng mga makasalanan, sa lugar ng mga taong tumatanggi sa Diyos. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nasa mga salitang ito ang buod ng misteryo ng kanyang pagkakapako na hindi natin mauunawaan. Walang kahinahunang napakalalim o kasamaang napakatindi o lugar na inalisa ng kasayahan, liwanag at pag-ibig na mula sa puso ng Diyos, na hindi tayo sinamahan ng Diyos at kung saan hindi tayo maidadala ng Diyos sa ating tahanan. Ang ikalimang salita, ako'y nauuhaw. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay Juan. Pagkatapos dito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, ako'y nauuhaw. Ang salita ng Diyos. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, kung tayo nanonood ng pelikula at may isang taong pinahirapan, ang sinasabi niya, patayin mo na ako, huwag mo na patagalin. Barilin mo na ako, patayin mo na ako, huwag mo na akong pahirapan. Ganun ang nararamdaman ng ating Panginoon. Dahil siya nakapako sa krus, ang kanyang dugo ay tumutulo. Ang kanyang pawis ay tumutulo. Nawawalan siya ng lakas dahan-dahan. At itong experience ng ating Panginoon na ito, gusto pa rin niya lumaban, subalit naroon
ang kanyang panghihina bilang isang tao. Gusto niya madugtungan yung kanyang buhay. At dahil dito, kahit man lamang sa kaunting paraan, kaunting panahon, ay madugtungan yung buhay na yan. Kaya sumisigaw siya, ako'y nauuhaw. Alam niya na ang tubig na yan, ang magbibigay siya sa kanya ng lakas. Yung kanyang katawan na natutuyo, yung kanyang lalamunan na natutuyo, ang lahat ng ito ay pagdabasa ng tubig, ay magkakaroon ng panibagong lakas at buhay. Kaya't sumisigaw siya, ako'y nauuhaw. Minamahal ko mga kapatid, alam natin na ang tubig na ito ay napakahalaga sa atin. At ito'y sinasabi ng ating Panginoon na nanggaling sa scriptures, sa songs o aklat ng mga awit, number 63, na nagsasabi na ang Diyos ang tubig ng buhay, na siya ang magbibigay, magpapadaloy ng tubig sa mga lupang tigang. Na kung yung ilog na yan ay walang tubig, padadaluyin pa rin niya ang tubig. Sapagkat ito ang tunay na kahulugan ng buhay. At ito'y naalala ng ating Panginoon. Sumisigaw siya, subalit hindi lamang tubig ang kanyang hinihingi, kundi yung tubig ng buhay na nanggagaling sa Diyos. Sa ating panahon, sa ating experiences, maraming pagkakataon sa atin na tayo natuyo, tayo nanghina, tayo ay namamatay sa iba't ibang paraan. At sana hindi lamang tubig ang ating hinihingi. Kalimitan ang hinihingi natin ay yung presence ng ating Panginoon sa ating buhay. Sapagkat siya ang tubig, siya ang Diyos na nagbibigay ng buhay. How many times we have problems at ang last resort natin ay ang ating Panginoon? How many times we prayed double dahil ang kailangan natin ay ang ating Panginoon. Humihingi tayo ng awa sa ating Panginoon na siya ang pumarito dumating sa ating buhay upang siya ang magbigay ng lakas sa atin. Ganito ang sinasabi ng ating Panginoon. Ako'y nauuhaw at ang uhaw na yan ay ang presence ng ating Panginoon. Ika-anim na salita, naganap na. Pagbasa sa Ebanghelyo, ayon kay Juan. May isang mangkok na puno ng murahing alak. Itinubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit sa sanga ng isopo at itiniid sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, naganap na. Ang salita ng Diyos.
walang kaginhawaan at hiyaw ng kaganapan. Sa wakas ay natapos na ang tila walang hanggang paghihirap. Natapos na ang paghihirap at wala nang naiwan sa kanya kundi ang banal na kapayapaan sa unti-unting paglaho ng kanyang mga pandama. Ang lahat ay puro sakit. Ang pagkawala nito ang may tuturing na pinakadakilang biyaya sa lahat, kahit na kamatayan lamang ang makapagdudulot nito. Ngunit ang paghiyaw ni Jesus ay hindi lamang pagtanggap sa katapusan ng sakit. Ito'y higit pa sa hiyaw ng kaligayahan at kaginawahan dulot ng kamatayan. Hindi siya basta sinabing naganap na. Sinabi rin niyang ito'y tapos na. Ito'y natupad na. Ito'y nakamtan na. Ang paghiyaw ni Jesus ay hindi hiyaw ng pagkatalo at kawalang pag-asa. Ito'y hiyaw ng pagtatagumpay kahit nasa sandali ng kamatayan. Natapos na niya ang dapat niyang takbuhin. Nakayanan niya ito hanggang sa huli at ang pakikibaka ay nagwakas na at ito'y kanyang napagtagumpayan. Ang pagsambit niya ay hindi lamang pananambitan ng kaginawahan, ngunit ito'y pananambitan rin ng pagtatagumpay. Ang gawain na aking ipinarito ay natapos na. Wala nang dapat pang idagdag. Naganap na. Ikapitong salita. Ama, sa iyong mga kamay, iniabiling ko ang aking espiritu. Pagbasa sa Ebanghelyo ni Lucas. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa iyong mga kamay, iniabiling ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ang salita ng Diyos. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagsabi ng ating Panginoon, Ama, inahabiling ko sa iyo ang aking espiritu at kaluluwa. Katapusan ng lahat. Siya naroon sa krus na nakapako at nawawalan ng buhay. At tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas. Sapagkat alam niya na tatapusin na ang lahat para sa kanya. At dito sa pagkatapos ng kanyang hirap, pagdadalamhati, sakripisyo at lahat para sa atin, ay pinili niyang isigaw, Ama, inihabiling ko sa iyo ang aking kaluluwa. Bakit ginawa ito ng ating Panginoon?
Bakit pa siya inihabilin pa niya sa kanyang ama? Hindi ba alam ng Diyos ang kanyang nararamdaman? Hindi ba alam ng kanyang ama na dapat siyang bumalik sa kanya? O kaya, sinasabi ng ating Panginoon sa salitang ito, inihabilin ko sa iyo ang aking kaluluwa upang mapakinggan nating lahat. Sapagkat katulad niya, marami tayong paghihirap, marami tayong mga sakripisyo, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, tayo naghihirap. At ang nais ng ating Panginoon, sana kung tayo makaranas ng nangyari sa Kanya ng mga pagsubok at hirap, ganon din ang gagawin natin. Ihabilin natin sa ating Panginoon ang lahat ng ito. Napakaganda nga sa atin, tayo mga Pilipino. Once na tayo ay nagawa na natin ang lahat, mayroon tayong words na sinasabi, bahala na ang Diyos. Sana sa pagsabi natin ng bahala ng Diyos, nagawa natin ang lahat ng ating makakaya. Ang lahat ay natanggap nating kahirapan. At pagkatapos yung parte natin ay nagawa natin. At sinasabi natin pagkatapos, bahala ng Diyos. Diyos na ang siyang magpuno sa lahat ng pagkukulang at lahat ng hindi ko nagawa. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon sa krus na yan bago siya namatay. Siya ay naabilin niya sa kanyang ama na natapos na ang lahat ng kanyang misyon. Tatanggap niya ang lahat at siya muling babalik sa ama. Ganon din ang bawat isa sa atin. Kung tayo man ay may paghihirap, ihabilin natin ito sa ating Panginoon. Sapagkat kung ito'y magagawa natin, hindi tayo ang nagtapos sa ating hirap, kundi kasama natin ang ating Panginoon sa ating hirap. At ito'y mas madali, mas magaang tanggapin, sapagkat hindi lamang tayo ang naghirap, kundi pati na rin ang ating Panginoon.
Magsitayo tayong lahat para sa panalangin. Manalangin tayo. Kanyang dinala ang ating pagdadalamhati at binasa ng ating paghihirap. Subalit siya'y patuloy nating sinugatan ng pinahintulutan ng Diyos. Subalit siya nasugatan para sa ating pagsuway at siya nagkapasa-pasa para sa ating mga pagkukulang. Sa kanya napapunta ang parusa ng pagiging ganap para sa atin. Tayo napatulad sa mga tupang walang pastol. Bawat isa ay tumalikod sa landasin at ibinigay sa kanya ng Diyos ang pagkukulang natin lahat. Binigyan siya ng libingan kasama ng mga masama at mayayaman sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kahit na wala siyang ginawang masama at wala ring paglililo sa kanyang mga pananalita. Kumayo tayo sa kapayapaan at nawa ay samahan tayo ng Espiritu ni Kristo. Naway mapasa atin ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala. Naway puspusin tayo ng kaalaman ng kanyang pag-ibig ngayon at magpakailanman. Amen. Please be seated. Magsitayo tayo. Magsilurutan na. Magsilayo. O Panginoon, dahil sa kasalanan mana ang lahat ng tao ay namamatay. Ngunit iniligtas mo kami sa kanyang kamatayan sa pamamagitan ng pagkamatay ng iyong anak. Loobin mo sana matulad kami sa kanya na huwag padala sa mga bagay na makalupa upang magpanibagong buhay kami sa bisa ng kanyang biyaya. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Please be seated for the readings. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya ay tao. Ngayon marami rin ang mga bansang magugulantang. Pati mga hari, pag siya ay nakita ay matitigilan. Makikita nila ang di na balita kahit na kailan at mauunawa ang di pa naririnig ni naman. Sagot ng mga tao, sino ang maniniwala sa ibinalita namin ito? Sino ang makakapagpatunay na pinahihintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon
na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulya sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ay dapat magbata. Gayon din, ang kirot na tayo sana ang lumasa. Akala natin ang ginanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ng Panginoon na sa Kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamungkiman. Tulad ng korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit na gupitan, ni hindi umimik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing nakasama ng masasama at mayayaman, bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya ay may sasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalugdan ang siyang tatanggap ng parusa ng marami at alang-alang sa kanya sila'y patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan kasama ang mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorial. Ama, inihahabilin ko sa iyo ang aking kaluluwa. Sa iyo, O Poon, ako'y lumalapit upang ingatan mo nang hindi malupig. Sa mga kamay mo'y habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Lahat kong kaaway ay humahalakhak, pati kapitbahay ako'y hinahanga. Dating kakilala ay nagsisiilan,
kung masalubong ko ay nagsisiiwas, nilimot na akong tulad ng namatay, di na pinapansin, parang yagit lamang. Subalit poon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo. Diyos na dakila, sa iyong kalinga, umaasa ako. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig na sino mang tao. Itong iyong lingkod sana ay tinapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di magmamaliw o magpakatatag ang mga nilikha, lahat ng poon ay nagtitiwala. Ang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote natin ito'y nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siya tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Panginoon, Diyos, at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Noong si Jesus ay namumuha rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayong lahat. Kasabihin natin sabay-sabay ang versikulo. Sa inyong tao kasunod hanggang kamatayan, sa kamatayan sa krus, dahil ipinampok siya ng Diyos at binigyan ng pangalan na ilipas sa kanyang mga pangalan. Mahal na pasyon ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay Juan. Nang panahong iyon, umalis si Jesus na kasama ang kanyang mga alagad patungo sa kabilang ibayo ng batis ng Cedron, na doon ay may isang halamanan na kanyang pinasok kasama ang kanyang mga alagad. Ang pook ay alam ni Judas na nagkanulo sa kanya, sapagkat doon ay madalas lumikpit si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kaya lang si Judas ay makakuha ng isang pangkat ng mga kawal at mga bantay na galing sa mga punong pari at mga pariseo. Ay naparoon sila na may mga parol, mga sulo at mga sandata. Palibhasa ay nalalaman ni Jesus ang lahat na mangyayari sa kanya. Sinalubong niya sila at winika sa kanila. Sino ang hinahanap niya? Tumugon sila sa kanya. Si Jesus na taga-Nazaret. Sinabi ni Jesus sa kanila, Ako siya. si Judas na nagkanulo sa kanya ay kasama nila.
nang sabihan niya sa kanila, "Ako siya." Napaurong sila at nabulagta sa lupa at muli niyang tinanong sila. Sino ang hinahanap ninyo? Anila. Si Jesus na taga-Nazaret. Sumagot si Jesus. Sinabi ko na sa inyo na ako siya. Kung ako nga ang inyong hinahanap, pabayaan niyo yumaon ang mga ito. Ang dahilan ay upang matupad ang kanyang pananalitang, "Sa mga ibinigay mo sa akin, ay wala akong iniwalaan sa man." Na magkagayon, si Simon Pedro, na may tabak, ay nagbunot nito. Tinagang utusan ng dakilang pari at tinigpas ang kanyang kanang tainga. Ang pangalan ng utusan ay Malco. Ani ni Jesus kay Pedro. Isarap mo ang iyong tabak. Hindi ko ba inumin ang kalis na ibinigay sa akin ng aking ama? Ang pagtatwa ni Pedro. Kaya't si Jesus ay dinakip ng pangkat ng mga kawal ng tribuno at ng mga bantay ng mga Hudyo at siya'y tinalian. Dinala muna siya kay Anas sapagkat ito ang biyanan ni Caiphas na dakilang pari noong taong yun. Si Caiphas ay nagpayo sa mga Hudyo na nararapat na mamatay ang isang tao ng dahil sa bayan. Sumunod kay Jesus si Simon Pedro at ang isang pang alagad. Ang alagad na iyon ay kilala ng dakilang pari at pumasok na kasama ni Jesus sa bakuran ng dakilang pari. Samantalang si Pedro ay naiwan sa labas ng pintuan. Ang alagad na iyon na kilala ng dakilang pari ay lumabas. Kinuusap ang babae na babantay ng pintuan at pinapasok si Pedro. Ang alilang babae na babantay ng pintuan ay nagsalita kay Pedro. Hindi ba ikaw ay isa rin sa mga alagad ng taong ito? Hindi. Ang sagot niya, samantala ang mga utusan at mga bantay ay nagsiga dahil sa ginaw at naroroon sila nagpapainit. Kasama rin nila si Pedro na nakatayo at nagpapainit. Si Jesus sa harap ni Anas. Si Jesus ay tinanong ng mga dakilang pari tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang aral. Sinagot siya ni Jesus, Ako'y hayagang nangaral sa madla. Ako'y laging nagtuturo sa sinaguga at sa templo na pinaglilipunan ng lahat ng Hudyo. At wala akong sinabi ng palihim. Bakit po ako tinatanong? Tanungin mo ang mga nakarinig sa aking sinabi. Nalalaman nila kung paano ang aking binigkas. sa mga pangungusap na ito, si Jesus ay sinampan ng isa sa mga bantay na nakaharap doon at sinabi, Ganyan ba ang pagsagot mo sa dakilang pari? Sumagot sa kanya si Jesus, Kung ako'y nagsalita ng masama, patunayan mo ang masama. Ngunit kung mabuti, bakit ba ako sinasaktan? na magkagayon, gapos siyang ipinadala ni Anas kay Caiphas na dakilang pari. Samantala, si Simon Pedro ay nakatayo roon at nagpapainit. Winika nila sa kanya. Hindi ba ikaw ay isa rin sa kanyang mga alagad? Itinatuwa niya na ang sabi. Hindi. Sumagot ang isa sa mga utusan ng dakilang pari na kamag-anak niyong tinigpas ni Pedro ang tainga. Hindi ba ikaw ay nakita kong kasama niya sa halamanan? Muling itinatuwa ni Pedro at pagdaka ay tumilao ang manok. Si Jesus sa harap ni Pilato. Mula sa bahay ni Caiphas ay dinala nila si Jesus sa Pretorio. Umaga pa noon, hindi sila pumasok sa Pretorio, baka marungisan at hindi makakain ng tuloy ng Paskwa. Kaya lumabas sa kanila si Pilato na sinabi, Anong sumbong ang dala ninyo dapat sa taong ito? nagsisagot sila sa kanya. Kung magkakaroon ito ay hindi masama, hindi namin siya dadalhin sa iyo. Kunin ninyo siya at ulan ayon sa inyong batas. Ang tunggod ni Pilato, anong mga Hudyo sa kanya? Pinagbabawal sa amin ang magpapalay ng sino mang tao. Ito ay nangyari upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa kung paano siya mamamatay. Muling pumasok si Pilato sa Pretorio at pagkatawag kay Jesus ay tinanong siya. Ikaw ba ang sabi ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus, Yan ba'y sinasabi mo sa ganang sarili mo o sinabi sa iyo ng iba tungkol sa akin? Ako
Ako ba ay Hudyo? Ang tanong ni Pilato. Ikaw ay ibinigay sa akin ng iyong bansa at ng mga punong pari. Ano ba ang nagawa mo? Tumugon si Jesus. Hindi sa daigdig na ito ang aking kaharian. Kung aking kaharian ay sa daigdig na ito, ipagtatanggol sana ako ng aking mga lingkod upang hindi ako mahulog sa kamay ng mga Hudyo. Datapwat ang aking kaharian ay hindi sa daigdig na ito. Kaya winika sa kanya ni Pilato. Kung gayon, ikaw ba ay hari? Sumagot si Jesus. Ikaw na ang nagsasabi na ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ipinanganak ako at naparito sa daigdig upang patunayan ang katotohanan. Sino mang nasa katotohanan ay makikinig sa aking tinig. Ano ba ang katotohanan? Tinanong siya ni Pilato. Pagkasabi nito ay muli siya lumabas sa mga Hudyo at winika sa kanila. Wala akong matagpuan sa kanya na anumang kasalanan. Datapwat kayo ay may katugulian na pawalan ko sa inyo ang isa sa araw ng Pasko. Hindi ba ninyo na pawalan ko sa inyo ang hari ng mga Hudyo? Nagsigawan naman sila na ang wika. Hindi ikaw kundi si Barabas. Si Barabas ay isang tulisan. Ang paghampas at pagpuputong ng koronang tinig. Noon nga ay pinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahampas. Ang makaawa naman ay gumawa ng isang koronang tinig na pinaglikaw-likaw. Ipinatong sa kanyang ulo at nilagyan ng balabal na purpura. Nagsilapit sila sa kanya na ganito ang sinasabi. Ama, hari ng mga Hudyo. At saka siya pinagsasampal. Lumabas na uli si Pilato at sinabi sa kanila, Narito at inilalabas ko sa inyo upang inyong makilala na wala akong matagpuan sa kanya ng anumang kasalanan. lumabas nga si Jesus na may putong na koronang tinik at may suot na balabal na purpura at winika niya sa kanila. Tignan ninyo ang tao. Nang makita siya ay nagsigawan ng mga punong pari at mga bantay. Ipako siya sa krus. Ani Pilato sa kanila. Kunin ninyo siya at ipako sa krus, sapagkat wala akong matagpuan kasalanan sa kanya. Nagsisagot sa kanya ang mga Hudyo. Kami ay may batas, at ayon sa batas, dapat siya mamatay, sapagkat natanggap siya ng anak ng Diyos. Pagkarinig ni Pilato ng mga pangungusap na ito, ay lalo siyang natakot. Muli siyang pumasok sa pretoryo upang tanungin si Jesus. Nagasaan ka ba? Subalit hindi siya sinagot ni Jesus, ani Pilato sa kanya. Hindi mo ba ibig makipag-usap sa akin? Hindi mo ba nagbabantiin na ako'y may kapangyarihan pawalan ka at may kapangyarihan ipapako ka sa krus? Tumugon si Jesus. Hindi ka magkakaroon ng kapangyarihan sa akin kung hindi pagkakalob sa iyo buhat sa itaas. Kaya't ang nagbigay sa akin sa iyo ay lalong nagkasala. Mula noon ay sinikap ni Pilato na pawalan siya. Datapwat nagsisigawan ng mga Hudyo. Kapag pinawalan mo siya, hindi ka kaibigan ng Cesar, sapagkat sino mang magpapagkat na hari ay kalaban ng Cesar. Nang marinig ni Pilato ang pangangatwirang ito, inilabas niya si Jesus at naupo sa hukuman sa dakong tinatawag na Litostroto na sa Hebreo ay Gabata. Noon ay paghahanda ng Paskwa na mag-ika-6 na oras, winika niya sa mga Hudyo. Masdan ninyo ang inyong hari. Nagsigawan sila. Alisin mo siya, ipako mo sa krus. Ipapapako ko ba sa krus ang inyong hari? Ang tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong pari. Wala kaming hari kundi ang Cesar. Kaya siya ay binigay niya sa kanila upang ipako sa krus. Ang pagpapako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at siya ay lumabas na pasa ng kanyang krus patungo sa pook na tinatawag na Kalbaryo na sa Hebreo ay Golgota. Doon siya ay pinako nila at kasama niya ang dalawa pa. Isa sa magkabilang panig na napapagitna si Jesus. Si Pilato ay sumulat nila isang patalastas
na kanyang ipinalagay sa krus. Ganito ang nakasulat: Jesus Nazareno, Hari ng mga Hudyo. Ang patalastas na ito ay nabasa ng maraming Hudyo. Palibhasa, ang pinagpakuwang kay Jesus ay malapit sa lungsod at iyon ay nakasulat sa wikang Hebreo, Latin at Griego. Kaya't winika ng mga punong pari ng mga Hudyo kay Pilato, Huwag mong isulat, Hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito na siya ay Hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato, Ang naisulat ko ay naisulat ko na. nang may pako na siya sa krus, kinuha ng mga kawal ng kanyang mga kasuotan na pinag-apat nilang bahagi, isa sa bawat kawal, at ang tunika na walang tahi, na hinabing buo mula sa itaas. Dahil dito, nag-usap-usap sila. Huwag natin hatiin, kundi pagsakalan natin kung kanino makahuli. Ito ay nangyari upang matupad ang kasulatan na nagsasaad ng ganito: Pinaghatian nila ang aking mga kasuotan at pinagsapalaran ang aking damit. Ito ang ginawa ng mga kawal. Ang pagkamatay ni Jesus. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nito na si Maria, asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at sa tabi nito ang minamahal niyang alagad, sinabi niya sa kanyang ina, Babae, ayan ang iyong anak. at sinabi sa alagad, Ayan ang iyong ina. buhat sa oras na iyon, inanggap siya ng alagad sa kanyang tahanan. Pagkatapos nito, sapagkat nalalaman ni Jesus na naganap na ang lahat, ay kanyang minika bilang katuparan ng kasulatan. Ako'y nauuhaw. Doon ay may isang sisidlan na puno ng suka. Ikinabit nila sa isang sanga ng hisopo ang isang esponghang piniktas sa suka at inilapit sa kanyang bibig. Pagkasipsip ni Jesus ng suka ay sinabi, Natapos na. at pagkayuko ng ulo ay pumanaw ang kanyang kaluluwa. Magsiluhod ko ang lahat. Magsitayo ko na. Ang paglilibing kay Jesus. Noon ay araw ng paghahanda upang huwag manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng Sabat, sapagkat ang Sabat na yon ay dakilang araw. Hiniling ng mga Hudyo kay Pilato na baliin ang mga binti ng mga yon at sila ay ialis. Kaya naparawan ng mga kawal at binali ang mga binti ng nauuna at ng isa pa na ipinakong kasama niya sa krus. Datapwat pagdating nila kay Jesus at nakitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang mga binti at sa halip ay sinibat ng isa sa mga kawal ng kanyang tagiliran at may lumabas na dugo at tubig. Ang nakakita noon ay nagpapatotoo, kapanipaniwala ang kanyang patotoo at nababatid niyang nagsasabi siya ng katotohanan upang kayo man ay sumampalataya. Sapagkat ang lahat ito ay nangyayari upang matupad ang kasulatan. Isa mang buto niya ay hindi mababalik at nakasaad din sa ibang kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang sinibat. Pagkatapos ng mga bagay na ito, si Jose na taga-Arimatea, ang alagad ni Jesus, bagaman patago dahil sa takot sa mga Hudyo, ay nakiusap kay Pilato upang makuha ang bangkay ni Jesus. Pinahintulutan siya ni Pilato, kaya naparoon at kinuha ang bangkay ni Jesus. Naparoon din si Nicodemus, na noong una ay nagsadya kay Jesus ng gabi, na may dalang pinaghalong mira at alo na 100 libra ang timbang. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at ibinalot sa mga kumot na may mga pabango, ayon sa karaniwang paglilibing ng mga Hudyo. Sa pook na pinagpakuha na may isang halamanan, at sa halamanan iyon ay may isang bagong libingan na wala pang laman. Doon nilagay si Jesus sa
sapagkat noon ay araw ng paghahanda ng mga Hudyo at malapit naman ang libingan. Ito ang mga salita ng Diyos. Pagsiupo ang lahat para sa panalangin ng bayan. Para sa banal na simbahan, idalangin natin, mga mahal kong kapatid, ang banal na sambayanan ng Diyos sa buong daigdig upang pagkalooban ng kapayapaan at pagkuko, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanig ito sa sinubog at upang tayo bigyan ng pamumuhay na matiwasay para tayo makasamba sa Diyos, Ama natin, makapangyarihan. Ama namin makapangyarihan, sa katauhan ng anak mong si Kristo, ipinahayag mo ang iyong kadakilaan sa lahat ng mga tao. Ingapin mo ang iyong mga ginawa dahil sa pag-ibig, upang ang iyong sambayanang laganap sa buong daigdig ay mamalaging matatag sa pananampalataya na iyong ibinigay para sambahin ang banal mong pangalan sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin natin ang ating banal na Papa Francisco na hinirang ng Diyos sa hanay ng mga tagapangasiwa upang kanyang bigyan ng kalusugan at mahabang buhay para sa kapakanan ng kanyang banal na sambayan ng pinagkatiwala para paglingkuran. Ama namin makapangyarihan, sa iyong kapasyahan, tumiiral ang sanlibutan. Paunlakan mo ang aming kahilingan sa iyong nalingapin si Papa Francisco na iyong hinirang para kami pangasiwaan upang ang sambayan ng Kristiyano na iyong pinamumunuan ay magpamahalaan niya ng may kaunlaran sa pananampalataya at gawang kabutihan na iyong inaasahan sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa kaparian at lahat ng kaanib ng simbahan. Idalangin din natin si Anthony Fisher na ating obispo, gayon din ang lahat ng mga obispo, mga pari at mga diakono at ang tanang kabilang sa sambayan ng Kristiyano. Ama namin makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay nagpapabanal at nagtataguyod sa buong simbahan. Dinggin mo ang aming pagluhod para sa iyong mga tagapaglingkod upang mapaglingkuran kang matapat sa tulong na iyong kagandahan loob sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo pagpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga naghahanda sa binyag. Idalangin din natin ang mga inihahandang tao sa pagbibinyag upang ang kanilang kalooban ay makatugon sa pagtawag ng Diyos Ama nating makapangyarihan. Para sa tubig ng binyag, sila'y muling mas maisilang sa ikapagpapatawad ng lahat ng kasalanan at sa ipagkakamit ng paikisalo kay Jesus na poong may mahal. Ama namin makapangyarihan, lagi mong pinauunlad ang sambayanan sa pagkakaroon ng karagdagang kabilang. Sa pananampalataya at pagkaunawa, ay magkaroon ng pag-unlad ang mga inihahanda sa pagbibinyag upang sa muli nilang pagsilang bilang binyagan, sila'y mapabilang sa mga kaanib na iyong angkan sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano. Idalangin din natin ang lahat ng ating mga kapatid na pawang kay Hesus Kristo na nanalig upang marapati ng Diyos Ama nating makapangyarihan na sila'y tipunin at lingapin sa iisa niyang sambayanan. Ama namin makapangyarihan, tinipon mo ang mga nawalay at tinatangkilik mo ang mga nagkakatipon sa iyong sambayanan. Ligapin mo mga bilang sa kawan ng iyong anak na sa iyo'y tinalaga sa buklod ng iisang binyag upang sila'y magkabuklod sa buong pananalig at sila'y magkapisan sa buklod ng pag-ibig sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga Hudyo. Idalangin din natin ang mga Hudyo na unang pinagpahayagan ng Diyos na totoo upang ipagkaloob niyang sa pag-ibig sa kanyang ngalan, sila ay umunlad sa pagiging matapat sa kanyang tipan. Ama namin makapangyarihan, pinangangatawan mo ang iyong mga pangako kay Abraham at sa lahat sa kanya ay sumilang.
Tignan mo ang pagluhog ng iyong sambayanan upang ang mga tao na iyong unang hinirang ay pagidlapating sumapit sa kaganapan ng kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo, Idalangin din natin ang tanang hindi pa sumasampalataya kay Kristo upang tahakin nila ang landas ng kaligtasan na nililiwanagan ng Espiritu Santo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo ang mga hindi pa nananalig sa iyong anak ay makatuklas sa katotohanan sa pamumuhay nila na bilang wagas at kami mga pag-ibig mo ay laging umuunlad sa pagmamalasakit sa lahat. Sa iyo umahanap ay maging mga saksing mapapaniwalaan ng iyong dakilang pag-ibig sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos, Idalangin din natin ang mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos upang pangidapatin sa Kanyang makadulog sa paniniwalang wagas na kanilang sinusunod. Ama naming makapangyarihan, nilikha mo ang lahat ng mga tao upang lagi kang hanapin at pag natagpuan kayang masiyahang walang maliw. Ipagkaloob mo kahit may mga hindi ka nais-nais na balakid, mabalagan pa rin ang lahat ang mga pahiwatig na iyong pag-ibig. At patanggap nila ang mga gawaing kabutihan ng mga sumasampalataya bilang kaakit-akit na katibayan na ikaw ang Diyos sa totoo at Ama naming pinangangailangan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa umuugit sa pamahalaan, Idalangin natin ang mga may tungkuling maglingkod sa bayan at umuugit sa ating pamahalaan upang ang kalooban nila ay itaguyod ng Amang may kapal. Alinsunod sa Kanyang kinalulugdan sa ikapagkakamit ng kapayapaan at kalayaan ng tanan. Ama namin makapangyarihan, nasa iyong kamay ang adhuga at karapatan ng lahat. Tunghayan mo ang mauugit sa aming pamahalaan upang sumagana ang lahat sa sanlibutan. Sa ikapagkakamit ng kapayapaan na ikaw ay sambahin, alinsunod sa iyong luubin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa may tanging pangangailangan, Idalangin natin mga kapatid, sama nating makapangyarihan na ang sanlibutan ay maibsan ng tanang katiwalian. Ang mga karamdaman ay malunasan, ang kagutuman ay maparang, ang mga nasa pingitan ay lumayang tuluyan, ang mga naapi ay mahangos sa kawalang katarungan, ang mga naglalakbay ay maluwalhating sumapit sa paroroonan, ang mga nasa ibang bansa ay makauwi sa kanilang bayan, ang mga may sakit ay magkamit ng kagalingan, at ang mga nag-aagaw buhay ay matiwasay na mahimlay. Ama naming makapangyarihan, pinubuhayan mo ng loob ang mga nasa kapighatian. Pinatatatag mo ang mga may mabigat na pinamasan. Paunlakan mo ang mga kahilingan ng mga dumaraing dahil sa maraming mga pinagtitiisan, upang bawat nasa kagigitan ay magkamit ng kasiyahan. Madama ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga naapektuhan sa panahon ng pandemya, Manalangin din tayo para sa lahat ng naghihirap dala ng pangkasalukuyang pandemic. Nabigyan ng Diyos Ama ng kagalingan ang mga may sakit, lakas para doon sa mga nag-aalaga sa kanila, pagkalinga sa mga pamilya, at kaligtasan walang hanggan sa lahat ng mga namatay. Ama naming makapangyarihan, ikaw na laging umaalalay sa aming kahinaan. Tunghayan mo ng awa ang kalunos-lunos na kalagayan ng iyong mga anak na naghihirap dahil sa pandemya. Pagaling mo ang hirap ng mga may sakit. Bigyan mo ng lakas sa mga nag-aalaga sa kanila. Tanggapin mo sa iyong kaharian ang lahat ng mga namatay. At sa buong panahon ito ng pagsubok,
Makatagpo kami ng kapayapaan sa iyong maawaing pagmamahal. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Isusunod natin ang pagsamba sa krus. Magkakaroon po ng koleksyon at lahat ng malilikom ay mapupunta po sa Vatican sa Roma para sa mga proyekto ng ating mahal na Papa Francisco. All collections during the celebration of Good Friday will be sent to Vatican in Rome. Thank you. Pasdan ninyo ang krus. Pasdan ninyo ang krus. Halina't sumamba. Pasdan ninyo ang krus. Halina't sumamba. Para sa veneration ng cross, dalawang linya ho, pagkatapos isinirigyo yung flag in front o kaya ay mag-bow at pagkatapos diretso tayo. Come on.
Magsitayo po tayo. Sa tagbili ng manakagaling na utos at turo ng mabathalang aral, buong pag-ibig nating awitin ang Ama namin. Narito ang kordero ng Diyos, narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papalat tayong tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ng aking kaluluwa.
Manalangin tayo. O Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, pinagaling mo kami sa paghihirap at pagkamatay ni Kristo. Loobin mo na sa aming pakikibahagi sa misteryong ito ay mabuhay kami tuwina sa paglilingkod sa iyo. Alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Amen. Manalangin patungkol sa bayan. Manalangin tayo. Pagpalain mong masagana o Ama ang bayan mong taimtim na nagliriwang ng paghihirap at pagkamatay na iyong anak. Taglay ang pag-asa sa muling pagkabuhay, patawarin mo kami aliwin upang sumigla ang aming pananampalataya at tiyak na matamo ang kaligtasang walang hanggan. Alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Pagkatapos ng panalangin yon ay wala hong last song, walang blessing. Kasi ito ay patuloy pasimula kagabi, ngayon hanggang sa linggo ay isang pangyayari na dapat ay magkakasama. Kaya ang blessing mo ay sa Easter Vigil or Easter Sunday. Kaya pagkatapos ng salita ko ngayon, tayo ay aalis ng mapayapa. Sana kayong lahat ay maging mapayapa at makauwi ng maayos sa inyong tahanan. Kung hindi tayo magkita ng Easter, ay binabati ko kayo ng Happy Easter. At sana alahanin natin na tayong lahat ay patuloy na nakikiisa sa ating Panginoon. Maraming po salamat sa inyong lahat, sa Philco Spurfield na siyang namuno sa mga lahat ng mga gawain, sa cameraman, sa choir at sa mga leaders. Ako ay nagpapasalamat po sa inyong lahat. Maraming po salamat at umayaw kayong mapayapa.